Hinaawat naman ni Chian ang kanyang mga kasama dahil alam niya nang mangyayari ito na bigla naman sila nang marinig nila ito. Sabi pa ni Chian na ang bagong escort chief ay ayaw sa akin kahit na hindi ito mangyari ay gagawa siya ng ibang rason para paalisan ako, subalit nangyari lang ito ng mas maaga. Habang nagtataka Perrin ang matanda na mahirap daw makahanap ng katulad niya na magaling sa kanyang trabaho. Nakangiting sinabi naman ni Chian dahil magaling lang talaga siya at napatahimik naman ang mga kasama niya at nagsalita siya sa kanyang isip na ang pagiging magaling sa trabaho ay hindi naman talaga mabuting bagay kapag nakita mo ang iba na nagkakamali. Kahit ayaw mo itong malaman at dagdag pa nito na ikokonsidera niya na lang ito na isang kompetensya sa mga mababait at hindi sana siya umakto pa ng kakaiba kapag iba ang numero na ipinipresento. Nagulat ito sa kanyang nakita dahil ang mga pagkain na nakalagay sa mesa ay puro mamahalin at tinanong niya ang kanyang mga kasama na bakit napakamahal ng mga pagkain. Sumagot naman ang matanda na wag niya na itong alalahanin at umenjoy na lang sa pagkain. Nagsalita na rin ang iba niyang mga kasama na si Chian ang nagligtas ng buhay nila, kaya ano pa ang hinihintay niya, kumain na agad siya. Since nandito na rin lang din sila ay uminom sila at magreklamo sa bagong escort chief. Sinabi pa nila na subukan ni Chian na kumain ng braised fish dahil ito ang pinaka popular na pagkain dito at makikita naman natin ang lungkot sa mukha ni Chian na mukhang may iniisip itong malalim at tinanong naman ng captain ang vice captain kung ang Asus Stronghold daw ba ay ang pinamumunuan ni Guang Hayol Chang. Sumang-ayon naman ang vice captain at sinabi pak nito ang Asus Stronghold ay ang pinaka mapanganib na grupo sa Green Forest at may narinig din siyang usap-usapan na may isang grupo ng escort establishment ang inubos nila at ang natira lamang ay ang mga taga-porters. Kung gayon daw mukhang ang mga yun ay ang mga porters. Nagtataka naman ang vice captain kung paano nakasurvive ang mga porters na yun dahil wala naman silang alam sa martial arts. Pinatahimik naman ito ng captain dahil nakikinig ito sa mga pinag-uusapan ng mga kasamahan ni Chian na nasurpresa daw sila dahil napakabilis mag-isip ni Chian at nagkaroon pa ito ng 4 na rason para buhayin sila ng mga bandido ng Asus Stronghold. Sinabi mo ito sa kanila ng harap-harapan. Nakakamangha ka talaga. At habang nakikinig naman ang dalawa ay ang vice captain ay naiinis. Nagulat naman sila nang marinig nila ang sinabi ng isang kasamahan ni Chian na ang mas nakakabigla pa ay sumang-ayon sila sa 4 na rason na yun at binuhay sila. At sa loob naman kung saan kumakain sila ay narinig daw nila ang 2 rason na sabi ni Chian, ngunit ang 2 pa ay hindi. Nasabi pa naman ng matanda na nagtataka talaga siya at sana daw sabihin ito ni Chian sa kanila at alisin sa kanilang isipan ang kanilang pagtataka. Nagsalita naman ang isa na baka ang ika-3 rason ay palayain sila at ang chief ng Asus Stronghold ay ang magiging bagong cardinal chief at tinanong niya kung tama ba yun at sabi naman ng isa paano yun magiging posible at hindi niya Perrin maintindihan. Sinabi naman ni Chian nakalimutan nila ang ika-3 rason na patahimik naman ang mga kasamahan niya at ang pagkakaroon daw ng madaming nalalaman sa mundo ay magdudulot lamang ng panganib sa kanila at may nagsasabi din ang isang aksidente o kalamidad ay dahil sa bibig ng tao kaya kalimutan na lang nila ang ika-3 rason sa kanilang isipan at tumahimik naman ang paligid. Pagkatapos niya itong sabihin at bigla daw tumayo ang kanyang balahibo niya pagkatapos niya yung sabihin at lumapit naman ang captain sa mga nag-uusap na kasamahan ni Chian at ang topics daw na pinag-uusapan nila ay hindi daw dapat nila itong pag-usapan nila at ang paraan din daw para mabuhay ng mas matagal ay ang umakto na tila ba walang narinig sa mga sinasabi ng iba at sinabi naman ng captain na gusto niya pang marinig ang iba habang pumasok ito sa kinakain nila Chian at nagulat naman sila at tinanong nila ito kung sino ang pumasok. Humingji naman ito ng tawad sa pag-abala sa kanila dahil napadaan lang daw siya at nakarinig ng interesanteng pinag-uusapan at dahil daw dun ay siya na lang ang babayad ng kanilang mga gustong orderin at basta sabihin lang daw nila sa kanya ang iba pang detalye sa kanilang pinag-uusapan at lilibrihin niya sila pa ng mga bagong top grade na pagkain. At habang nakatitig lang naman ng seryoso si Chian ay sa isip ng captain na ito na bumayag na sila dahil magandang offer naman daw ito at bigla naman nagsalita si Chian na mukhang gumawa sila ng pagkakamali at nagtataka naman ang kanyang mga kasama sa kanyang ming sinasabi. Dagdag pa ni Chian na mukhang masyado nilang nalikasin ang kanilang mga pinag-uusapan at nilapag na ni Chian ang kanyang chopstick at sinabi niya sa kanyang mga kasama na bilasan na nilang tapusin ang kanilang mga kinakain bago pa ito lumamig. Tinanong naman ng matanda kung saan sila pupunta at sabi naman ng ni Chian na dahil nagkita sila ng hindi nila inaasahang tao, mukhang kailangan kong ipakita man lang sa kanila ang aking leeg.
nagulat naman amang kanyang mga kasamahan. Sa sinabi naman ng captain ng mukhang ito, hindi pagkakaunawaan lamang at sinabi nito na dahil basa mukha ng kanyang kasama at sinabi niya na nagbibiro. Lamang siya sinabi naman ni Chian ang topic na ating pag-uusapan ay hindi dapat sa lugar na ito humanap tayo ng iba pa at sana tupadin mo ang pangako mo na babayaran mo ang mga kinainan nila at ang isa pang round ng top grade na pagkain huwag daw mag-alala si Chian dahil tinutupad niya ang kanyang mga pangako, at habang umaalis na si Chian ay lumingon ito sa kanyang mga kasamahan at sinabi niya na hindi niya makakalimutan ang ginawa nila para sa kanya at mag-enjoy sila at magkapa. Busog sila dahil mahal ang mga pagkain at sa City Best Brothel ng Full Moon Pavilion at nagpakilala ang babae na siya ang captain ng Mystic Martial Squad at mula kami sa Merm Alliance sumang-ayon naman ang Vice Captain at sabi naman ni Chian kayo pala mga manlalakbay. Kayo mula sa Merm Alliance narinig ko na ang Merm Alliance mula sa Sichuan branch makikipaglaban sa demonic cult at sa isip naman ng kapitan na ito na hindi lamang ordinaryong porter ang kanyang kausap. Kapag mas nakikipag-usap kami ay nagiging malinaw ang lahat kahit na isa lamang bandido si Guang Hayochang ay nasa peak parent ito ng martial arts kaya kung totoo na ginamit niya lang ang kanyang mga salita para maka-survive at tinanong niya ang kanyang sarili habang tinitignan niya si Chian ano kaya ang sinabi niya kay Guang Hayochang para maka-survive at nagsalita na ang babae na sinabihan niya na ang prostitutes o bearang babae na pumunta rito pagkatapos nilang mag-usap sinagot naman ito ni Chian na hindi na nila kailangan pumunta rito sabi pa nito na kung ang kagandahan lang ang pagbabasehan dito ay ang kaganadahan ay wala nang hihigit pa sa kanyan kahit sa buong mundo pa na tila alam niya na babae ang kamyang kausap na kahit nagbabat kayo ito na nagulat naman ito at tinanong niya si Chian kung compliment ito o tinutokso mo lang ako dahil akong babae sinagot naman ito ni Chian hindi niya siya tinutokso kaya sa hindi mali ang kanyang pagkakaintindi rito at bilang isang lalaki na nakita na ang lahat ng mga panganib. Dahil lamang sa kanyang bibig ay hindi ako masyadong maingat para sa sarili ko at nagtataka naman ang babaeng. Ito kung ang ibig sabihin niya daw ba ang hindi panganib. Ang kanyang makikita kundi isang biyaya kung sasabihin niya lang daw sa kanya ang sinabi niya kay Guang Hayochang. Ay bibigyan niya sik ng maliking pabuya higit pa kanina. Na mga pagkain ang ibig sabihin niya daw ba ay bibigyan niya siya ng kayamanan na hindi siya nagugutom sa buong buhay niya sinabi naman ng babae na kung yun ang gusto niya ay ibibigay niya yun maganda daw yun sabi ni Chian. Na makukuha niya ang kayamanan sa ilang mga salita. Lang ang mga lalaking yun na mga kasama ko ay sinugal nila ang buhay nila para lang malagyan ng pagkain ang kanilang mesa para sa kanilang pamilya hindi naman daw. Naiintindihan ng babae ang kalagayan ng buhay nila. Kaya hindi nila na mayon kasalanan sinagot naman ito. Ni Chian na tama siya dahil hindi naman lahat ay pinapanganak. Sa parehong estado ng buhay nalungkot naman ang babae. At sinabi na mukhang wala naman patutunguhan ang kanilang pag-uusap kaya ang gusto niya ay pumunta na sila sa main topic at ang Great War ay nagsimula na ang labanan. Sa Merm Alliance at ang demonic cult ay ang Green Forest ay hindi peren pumipili kung sino ang kanilang papanigan at inoobserbahan peren nila ang sitwasyon. Merong 10,000 mga bandido ang Green Forest kaya depende sa kanila kung sino ang mananalo kung sino ang kanilang papanigan sinabi naman ni Chian na yun ang rason kung bakit mahalaga ang Cardinal Chief at yun ay hindi ko sayo basta-basta lang masasabi sayo at inalok niyang uminom ang babae at inalok niya itong makipagpastahan sa kanya sinabi naman ng Vice Captain. Na mukhang iniiwasan mo ang pag-uusap na ito dahil dito. Ay sinabi na lang ni Chian na kalimutan na lang ninyo. Ang yun kayo ang may kailangan sakin hindi ako kaya. Nenas naman ng Vice Captain tinanggap naman ng babae. Ang inalok ni Chian habang nanggagala iti peren ang Vice Captain ay tiyanong ng babae na sabihin niya sa kanya. Ang gusto niya na mangha naman si Chian at sinabi naman ni Chian na kailangan sila lang dalawa ang nandito. At ang gusto ko ay kailangan mo akong matalo sa inom at sasabihin ko sa iyo ang kailangan mo nag-aalala. Naman ang Vice Captain sa kanyang kapitan na hindi nila pwedeng gawin ito at sinabi naman ng babae na tatanggapin niya ang hamon ni Chian sa kanya at sinabi pa ng Vice Captain na mukhang wala naman impormasyon tungkol sa kanila. Si Chian kaya kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga kasama at sinagot naman ito ng kanyang kapitan. Na siya na ang unang bumalik sa kanilang mga kasama.
Nagulat naman ang vice captain at ayaw niya pa sana itong sundin kaso sinabi ito ng kanyang kapitan na isa yung utos at sinunod naman ito ng vice captain. Basta hindi niya daw kalimutan na magkikita-kita sila. Bukas ng umaga ng 10:00 at tinanong naman niya ang kanyang kapitan na sila lang ang nag-uusap sa kanilang isipan kung ano ang gusto niyang gawin. Sinagot niya naman ito na wag na siyang mag-alala dahil alam niya naman kung gaano siya kagaling sa pag-iinom at kailangan ko ring makuha ang impormasyon sa kanya tungkol sa Asus Stronghold. Naghanda naman umalis ang vice captain dahil isa daw itong magandang oportunidad sa kinala sabi ng kanyang kapitan at binuksan niya na ang pintuan at isinara niya ito agad at sa kanyang isip na hindi maganda ang nararamdaman niya tungkol dito.